sobrang lakas ng snow sa labas and actually spring na dito eh. But anyhow, going ako sa work and it's currently 6:40. Kailangan kong agahan dahil pupunta ako ngayon sa main office namin ng aking work dahil iti-train pa ako doon. So, mag-prepare na ako. Kailangan, I need to be early kasi hindi pa ako sanay sa pag-commute doon kasi it's my first time going there. So, hindi muna ako magbabaon ng rice ngayon dahil naka-fasting ang ate niyo. So, fruits na lang muna. Grabe yung snow kahapon. Pero ngayon, makapal siya. So, nag-snowstorm kasi kahapon. Sobrang lakas ng snow. Kaya, ayan ngayon. Alam niyo kahapon, nag-out ako ng 5 p.m. Nakauwi ako ng 9 p.m. Dahil 6, 7, 8, 9, 4 hours na biyahe. Pa-uwi sa commute. Dahil, ang daming mga, umikot yung bus na sinasakyan ko dahil, delikado yung way. Pag snow pala dito, sobrang ganito pala siya. Pag snow, sobrang dulas ng daan and delikado siya sa delikado ang road. So, alam niyo kahapon, habang nasa bus ako, kitang-kita ko sa window, grabe, ang daming banggaan. As in, nakita ko talaga yung naka-stop lang yung car, nabangga yung sa likod dahil sobrang dalas ng road. Tapos, sa unahan na naman, meron na namang 3 na nagbanggaan. Pero, light lang na banggaan. Hindi yung grabe. Dahil nga sobrang dulas ng daan. So, yung office na tatrabahuan ko ngayon, kung saan ako magde-training, siya, 5 stops galing dito sa area ko, sa address ko. Di ba ang layo? Tapos, na kasi siya, outside sa Toronto na. Update, nandito na tayo sa pang-4th na bus. So, yun. And so far, so good. Hindi naman tayo nawala. Medyo activated yung brain ko ngayon. Snow! So, ito lang yung sign niya, bus stop. Sobrang liit lang.
ang baho ng tambutso sa, sa bus. Ano ba yung baho na to? Parang malakas ang amoy. So, I'm here na and maglalakad pa ako. So, maglalakad lang ako ng mga 4 minutes lang papunta doon. Alam niyo ba, ang dulas-dulas, dahil hindi na kasi ako bumili ng boots. Dahil akala ko spring na, hindi na mag-winter, kaya wala akong winter boots. Tapos yun, sobrang dulas. So, nandito na ako sa mall and mamaya na ako papasok dun sa shop. And yun, it's currently 9:21, tapos yung duty ko is 10 AM. So, early ako ng ilang minutes. So, buti na din yun and i-prepare ko muna yung sarili ko. Dahil mamimit ko yung aming head manager. Yun. Okay, bye! Bye! Focus muna ako. So, pauwi na ako and I'm so tired, guys. Okay lang, laban. Kasi sumakit ang ulo ko kaka-English. And ang daming ginawa kanina sa shop. Sobrang dami. Tapos, nag-break lang. Nag-lunch break na ako mga around 4 PM. Actually, hindi sana ako nagla-lunch break kaso nilibre nila ako ng Caribbean food. By the way, mga ka-workmate ko doon is puro mga itim. And yun, nilibre nila ako. Pinatry nila ako ng Caribbean food. Masarap siya. Hindi ko naubos kaya dinala ko yung sobra. And then, so tired. Ang ganda ng train na sinakyan ko. Outside, na kasi siya, Toronto. So, kaya meron silang train station sa Brampton. Tapos, ang ganda, ang linis, ang bango, mabango siya. Tapos, basta ang linis, na-amaze ako. Tapos, may signal ako sa cellphone dahil hindi siya sabon. Yun. So, ito siya, guys. Namimiss ko yung sa Sydney. Kasi, ganito palagi yung sa Sydney, diba? So, yan yung sinakyan ko. Color green. Yan. So, yun. Alam nyo, yung mga ka-workmate ko, lahat sila ibang lahi. Pero meron ako kasamang isang Pinoy, pero wala doon sa tinrabahuan ko kanina. Kasama ko siya doon sa usual na address kung saan ako nag-work. So, yung mga ka-workmate ko kanina na mga ibang lahi, mga Canadian, guys, ang masasabi ko, wala, nababaitan ako sa kanila. Kasi hindi ko na-feel na parang out of place ako or what. As in, yung presence nila, sobrang napaka-welcoming. Parang, wala lang, chill ka lang. Parang, you just have to be yourself. Like, hindi mo kailangan na i-please sila or something. As in, like, wala silang, basta, hindi ka mai-intimidate sa kanila, ang babait nila at napaka-welcoming. Yung ma-feel mo talaga at mababasa mo na hindi ka nila i-judge at wala silang pakialam sa'yo as long as you do your job and gawin din nila yung trabaho nila, then you're good. Ganon. So yun, actually sobrang grateful ako sa work ko dahil hindi siya nakakapagod. Oo, ngayon nag-a-adjust pa kasi ako. Grabe pa yung adjustment ko sa pag-learn ko sa lahat ng mga system, mga technical, lahat. Ang dami ko pang in-adjust. Pero kaya medyo napapagod ako dahil nag-a-adjust pa ako ngayon. Pero kung i-compare ko sa work ko sa Australia or sa work ko before, sobrang layo ang pagod. Grabe yung pagod ko sa Australia. Hindi siya nagkalahati, parang 1/4 lang. Yun. So, I'm super grateful and I'm sobrang thankful ako kay God kasi binigay niya sa akin ang work na to. Tapos sabi din yung Pinoy ko nakatrabaho ko din, sabi niya sobrang daming nag-apply.
Tapos, yung available na slot is isa lang. So, isa lang yung hiring, isa lang yung need nila kunin. And, yun, sobrang grateful. Sobrang grateful ko na, ako yung kinuha. And, di ko talaga in-expect yun. Considering na, ang daming kakompetensya na mas magagaling pa sa akin. And, yun lang. So, yan. I'm heading home. It's currently 8 p.m. So, nag-out ako 7. Madali lang talaga basta may train, no? And sasakay na lang ako ng bus. Kanina, sumakay ako ng 2 bus. Yung train, tapos another bus. Ay. Pull pala, hindi pala push. Pinush ko pa. So, yun lang muna guys sa aking commute routine. Sa aking winter commute routine here in Canada. So, thank you so much for watching. So, please don't forget to like and subscribe. Bye!